sa mga magsasaka na araw-araw na nagbubuhos ng dugo at pawis sa bukirin. Kayo ang tunay na bayani ng ating bayan. Sa ilalim ng init ng araw at sa hirap ng pagtatrabaho sa lupa, patuloy ninyong pinagyayaman ang ating mga taniman upang may pagkain ang bawat pamilya. Isa sa mga halamang patuloy na nagbibigay ng pag-asa at kabuhayan sa maraming magsasaka ay ang kamote. Madali itong itanim, mabilis tumubo, at nagbibigay ng masarap at masustansyang pagkain. Dahil dito, ang kamote ay hindi lamang isang simpleng pananim, kundi isang mahalagang bahagi ng buhay at kultura ng ating mga komunidad. Narito ang mga proseso ng pagtatanim ng kamote. Bago magtanim ng kamote, mahalagang isagawa ang pag-aararo upang lumuwag ang lupa at mas madaling makahakbang ang mga ugat ng kamote. Kasunod naman dito ang pagpapataba ng lupa. Ang tamang pataba sa kamote ay nakakatulong sa malusog na paglago ng kamote at mas mataas na ani. Dito naman isinasagawa ang pagbubudbod ng nantong. Isinasagawa ito upang maisaayos ang pagtatanim at sukat ng bawat pananim ng kamote. At ito naman ang panghuling hakbang. Ang pagtutusok ng kamote ay ang paghahanda ng sanga upang maibaon sa lupa ng maayos at mas mabilis tumubo para sa mas mataas at malusog na ani. Narito naman ang mga isinagawa naming interview sa mga magsasaka na nagtatanim ng kamote. Proseso at kagamitan upang magtanim ng kamote. Depende kasi pag sa pagtatanim ng kamote atin may kamote kasi itatanim mo na ng inararo na. Tapos ilaladad mo na lang yung itatanim ng kamote. Itutusok mo na lang yung kamote. Bakit 400 lang daw po? Sa iba po kasi 500 po. Dito kasi 400 lang ang patakaran nila. Ay po, yung patakaran po. Libre na po yung May merienda umaga at hapon. yung pagkain nyo po sa tanghali, ganun. Libre din po yun. Hindi. Merienda lang. Umaga hapon. Sa may kwento sa pagtatanim po. Ilang taon na po yung inyong kinukuha sa isang taniman? Depende sa luwang. Tatam na isang hektarya, 8 magtatanim. Tapos yung mag-aararo, 4 sa isang hektarya yun. Magkano po ang income niyo sa pagtatanim? Conforme sa presyo pag nag-anay. Magkano? Conforme nga sa presyo pag nag-anay ka ng kamote. Hindi naman natin alam kung magkano ang presyo pag nag-anay ka. Base sa mga nakuha naming impormasyon galing sa mga manananim ng kamote, ang kultura ng pagtatanim ng kamote ay hindi biro at may mga problemang kinakaharap patungkol dito. Sa ginawa naming pananaliksik, madami kaming nalaman at natutunan sa pagsasagawa nito. Na sa wastong pagtatanim at pag-aalaga ng kamote, hindi lang ani ang aanihin natin, kundi kaalaman at disiplina rin sa pagtatrabaho sa bukid. Ang kamote ay hindi lang pagkain, ito rin ay simbolo ng tiyaga, sipag at kultura ng ating mga magsasaka. At dito na nagtatapos ang aming pananaliksik. Maraming salamat po.